yung tulog ko. At saka yung bowel movement, maging okay. TTX 500. TTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. TTX 500. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito, ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguhan ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa para siguradong natural at puro. Dito na tayo sa Linga Pure Honey. 300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the suggested retail price. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan. Pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera Gerald Gales. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3. Approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang ito. God save
Angel Salvatierra. Our Daily Bread. John 13:34-35, the Bible says, "A new commandment I gave unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye love." May the Lord bless the reading of His Word. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Oras, mga kaibigan, alas 7:50 na ng umaga. 24 oras nagbabantay, nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa impayong dagat. Patikos sa programa sa radyo na pagiging sandigan ng malayang pamamayaan. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Patikos! Pagtatanggol sa mga inaapi, babatikosin ang mga tuwalis sa lipunan. Patikos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaang anchorman. Mga kaibigan, magandang umaga, bansang Pilipinas. Once again, good morning. Muling sumasaimpapawid, mga kaibigan, ang ating palatuntunan, Kuskus, Batikos. Kasama po ang inyong lingkod, Elgin Damasco. Abangan ang mga nagbabagang usapin, mga nagbabagang balita. Na dito lamang po ninyo mapapakinggan, mga kaibigan, sa ating palatuntunan. Sa mga gustong makilala, mga kaibigan, ang asong ulol sa radyo, i-share nyo po ang ating programa ngayon para mas malawak, para mas marami ang makakapanood. Mas marami, mga kaibigan, ang mabigyan ng tama katotohanan sa totoong motibo, mga kaibigan, nitong mga asong ulol na ito. At sisiguruhin po namin na hindi ho kami naglulubid ng kasinungalingan dito po sa Radyo Bandera. Alam ko, ginagamit ninyo ang utak ninyo, malalaman ninyo kung ito ba ay kathang isip lamang, gawa-gawa lamang, para lamang makapanira, o sadyang ito po ay totoo. Kaya para mas mapalawak po natin ang ating programa ngayong umaga, mga kaibigan, i-share po ninyo, mga kaibigan, ang ating programa sa Facebook. I-share po ninyo. I-share po ninyo. Doon ho kayo mag-share sa Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ang Bandera News TV Philippines, mga kaibigan, ay meron ng 2.9 mahigit 2,000 o almost 3,000 na mga followers. Bandera News TV
mga kaibigan, meron ng 211,000 followers. 211,000 followers sa buong mundo. Ang Radyo Bandera Philippines na Facebook page, mga kaibigan, 433,000 followers. At sa YouTube naman, Radyo Bandera Philippines. Please, Radyo Bandera Philippines. Yan ho, almost 3,000 na rin po ang followers sa YouTube. Mas paramihin pa po natin, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng pag-subscribe po ninyo sa YouTube channel ng Radyo Bandera Philippines. Para naman po sa mga Lingap members, ito po ang bibigyan po natin ng donasyon, 5 piso, mga kaibigan. Joaquin Batol, namatay po ito noong September 20, respiratory failure, Barangay Santa Monica. Antonio Villami ng Mangingisda, mga kaibigan, namatay noong September 21. Lorna Hala, taga-Binit, no? Namatay noong September 23, breast carcinoma, ang sakit, mga kaibigan. Si Lilita Ibanez Simpukan, September 27 namatay. Esther Hermosura ng Bangkaw-Bangkaw, September 29 namatay. Soledad Banyaga ng Inagawan Sub, stroke, mga kaibigan, ay kinamatay September 30. Alan Go ng San Pedro, chronic kidney disease, October 1 namatay. Renato Likaya ng San Miguel, acute respiratory failure, October 5 ang namatay. 5 pisong donasyon sa bawat miyembro, mga kaibigan, na nauna na po sa atin. 5 minuto bago po ang alas 8 ng umaga. Mga kabandera, nagkaroon tayo ng technical problem kahapon sa telebisyon na konektado sa ating Facebook. Ang TV natin ngayon parang black and white, pero sige lang, ganyan talaga, mga kaibigan, at hahanapan ng solusyon ng ating mga technical person. Okay, naputol, no? May mga technical problem kahapon, kaya itutuloy po natin yung pagtalakay kung sino ba talaga, mga kaibigan, itong si Bigwas. Sino ba talaga itong si Tommy Abilie? Ina-idolize din niyo ito, matapang eh. Di ba? Matapang, okay? Hindi ninyo alam na may politiko na nasa likod nitong tao na ito, ang layunin, siraan ang mga kalaban niya sa politika dahil gustong bumalik, gustong tumakbo sa susunod na eleksyon. Wala namang problema sana yon, mga kaibigan, di ba? Karapatan naman niya yon, pero kung gagamit sila ng black propaganda, mga kaibigan, para sa mga kalaban nila, yun ang hindi tama. Palalabasin nila, demonyo ang mga kalaban nila at sila anghel. Pero sila pala, mga anghel na walang lupa. Anghel. Anghel na walang langit. Anghel na walang langit. Ayun. Partikular na tinitira, araw-araw, biruin mo, sobra 1 taon na pala. Hindi ko alam dahil hindi naman ako nakikinig, hindi naman ako nanonood sa kanila. Okay? Pero may mga naririnig tayo na, Ka-Elgin, tinitira ka halos araw-araw. Walang araw na hindi ka ginagawa ng black propaganda ng kwento ni Tommy Abilie ng Bigwas. Bakit ako? Hindi naman ako tatakbong mayor sa susunod na eleksyon. Ang sagot, hindi pala makamove on hanggang ngayon ang talunang politiko na nasa likod nila. Hindi nila matanggap na naalis sila sa pwesto na hinawakan nila for almost 40 years at ang sinisisi nila ang dayo na si Elgin Damasco. Para sa kanila, hadlang si Elgin Damasco sa kanilang hangaring pagbabalik sa pwesto. Kaya kailangan siraan, operasyon siraan Elgin Damasco. Kailangan durugin si Elgin Damasco. Kailangan wala nang maniniwala at magtitiwala kay Elgin Damasco. Nanahimik tayo, mga kabandera. Umiwas tayo dahil ayaw ko na sanang magtalakay pa
ng mga isyu sa politika, nakakasuram na rin eh. Hindi nyo ba naramdaman? Ako, nagpahinga po ako sa radyo ng siguro mga 1 taon bago lang ako bumalik. More than 1 year, wala tayong pinag-uusapang politika dito. Mga kaibigan, di ba? Noon nga nagkaroon ng isyu si Edward Hagidon, mga kaibigan, na galit yung mga tao, bakit pinasakay siya ng eroplano ni Governor GCA para makabalik dito sa Puerto Princesa? Matindi ang reklamo ng mga bashers noon. Tinira ba namin si Edward Hagidon? Wala. Ang ginawa namin, in-interview namin siya. Diba? Sabi pa nga ni Edward Hagidon, akala ko wala akong puwang sa Radyo Bandera. Naalala nyo yun? Binigyan natin siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag doon sa pagbabalik niya sa Puerto. Dahil nakiusap siya kay Governor Alvarez na makisakay doon sa eroplano ng gobernador. Hindi ho namin ginawa ng issue yun, mga kaibigan, dahil umiiwas na ho kami sa politika. Dito sa Radyo Bandera, kung gustong magsalita, kung gustong magpa-interview ni Edward Hagidon, welcome! Kasi umiiwas na tayo sa mga issue sa politika, mga kaibigan. Lahat pantay-pantay dito sa Radyo Bandera. Yun ang layunin natin. Nanahimik ako. Umiwas tayo dahil ayaw na natin magtalakay ng mga issue sa politika. Dahil yung kanilang mga issue, puro pabumulitika. Nakakasuram na ang issue sa politika. Maraming mga mahalagang issue, usapin na dapat natin talakayin, lalo na ngayon, panahon ng pandemya. Pero pagbigyan nyo lang ako, mga kaibigan, kailangan po natin gamutin itong mga virus sa ating lipunan. Mga virus ang mga yan eh. Imbes na mag-concentrate tayo kung paano natin patayin ang virus na hindi, ang kalaban na hindi natin nakikita, ito namang mga virus sa lipunan, mga kaibigan, patuloy na gumagawa ng kalapastanganan sa ating bayan. Kaya pagbigyan nyo muna ako, ngayong linggo lang, mga kaibigan, nitong linggo lang, siguro naman obligasyon ko ring linisin ang pangalan ko. Sagutin, punto por punto, ang mga isyu na pinupuko laban sa inyong lingkod nitong si Bigwas Tommy Abilie. Actually, nagpadala ako ng sulat sa kanya. Dala ng aking Chief of Staff. Nakasaad doon, humihingi ako ng pabor na makapagpaliwanag, sagutin ang issue. Pero, nirequest ko na magharapan kami. Interviewin niya ako face to face. Aba, hindi pumayag si Tommy Abilie. Hindi tinanggap ang aking sulat, mga kaibigan. Ayaw tanggapin. Kaya pinadala ko na lamang ho sa LBC. Pati yung may-ari ng kanilang franchise, si former Mayor Bong Gordon, isa ring mabait itong si Bong Gordon, mga kaibigan. May-ari ng Subic Broadcasting Corporation. Kapatid ito ni Senador Dick Gordon. Pinadalhan ko rin ang sulat. Ang tanong, bakit ayaw ni Tommy Abilie na magharapan kami? Kasi bahag ang buntot niya. Takot siya. Kasi hindi niya kayang patunayan ang lahat ng binabato niya na aligasyon laban kay Elgin Damasco. Pero kung makapagsalita sa radyo, makita ko lang yan si Elgin Damasco, itong si Duwinding Itim. Tutusukin ko talaga ang kanyang ngalangala. Wow, ang tapang ano. Pero sinulatan ko, nag-request ako na interviewin niya ako face to face. Ayaw niya, bahag ang buntot. Ngayon, kilalanin muna natin sino ba talaga itong si Bigwas na ito, si Tommy Abilie. Yung mga nag-a-idolize kay Tommy Abilie, makinig kayong mabuti. Okay? Hindi ito gawa-gawa na kwento, mga kaibigan. Galing ito ng Olongapo City. Dineklara doon persona non grata, unwelcome person. Galit sa kanya ang mga taga-Olongapo. Deklaradong
persona non grata ng sangguniang panlungsod at sangguniang panlalawigan ng Zambales. Meron din itong 14 na libel cases doon. Kinumpirma ito ni former Olongapo City Councilor Attorney Niel Atienza. Pakinggan natin ulit ang aking panayam kahapon kay Konsehal Atienza ng Olongapo City. Yan ang masipag na dating konsehal ng lungsod ng Olongapo, si former City Councilor at Attorney Noel Atienza. Attorney Noel Atienza, good morning. Opo, Attorney, nakabalik ho ba kayo bilang konsehal ng Olongapo? Sorry hindi ko lang alam. Nakasip po ko last 2019. So, ngayon po, private citizen na po tayo. Incumbent ho kayo ngayon, sir? Incumbent? Private citizen. Sorry. Opo, Attorney, gusto lang namin magtanong tungkol dito kay Tommy Abili. Anong naging background niya dyan sa Olongapo? Dahil meron kaming nakuha ng impormasyon dito na isa ho kayo sa nagsulong para madeklara ito na persona non grata dyan sa Olongapo. Ano po naging dahilan po ninyo, Attorney? Opo, ikaw ang City Councilor. Si Mr. Tommy Abili po ang administration. So, di ho namin pinapansin yun. So, may pagkakataon po ang sinira niya po ay mga AISA na para bang minarried niya AISA. So, sa dami po ng mga infraction niya, nakasundo po ang City Council na i-declare siya personal non grata. Kasi po, doon po na-trigger because of the ginawa niyang pambabastos sa mga ITAS ng Olongapo. Paano niya po binastos, sir, yung mga ITAS ng Olongapo? Paano po niya binastos? Yung po ay parang ang ginawa niya po doon ay parang bang minaliit niya na something na walang capacity yan na to live as normal people dahil na sila ay nasa minority group. At medyo na-offend po ang mga ITAS noon because sa sinabi po ng ni Tommy Abili at kaya binulong po sa amin niya sa City Council and nagkaroon po ng investigation doon na several infraction niya, not because na kumakalaban siya sa administration but because hindi lang po yun, marami pa pong infraction and in fact nakalaan po yan sa aming resolution declaring him as personal non grata. Okay. So, bilang broadcaster naman, ano po ang tingin ninyo dito sa sistema ng kanyang pamamahayag? Ito ba ay professional o talagang kababuyan at pambabastos lang ang ginagawa niya sa mga politiko riyan sa Olongapo? Kasi ang kanya, meron siyang talagang vested interest kung sino yung politikong kakampi niya. So, kahit mali po yung kakampi niya, talagang pinagtatanggol niya, even to the extent na atakihin niya ang personal na buhay ng kalaban ng pinaglilingkuran niya. So, medyo talagang below the belt yung mga banat niya. So, kaya minabuti ng Consejo ng Olongapo na i-declare siya personal non grata. At alam niyo, honestly speaking, meron pong mga pending case dito yan, several cases at libel ang nasampa po ang dating mayor ng Olongapo, si Mayor and Paulino Sr. dahil may po kanyang anak na nakapending po yun ngayon sa RTC Olongapo. Siguro 13 cases at libel yun. 14 cases ng libel? Oho, dagdagan pa namin dito sa Palawan. Ano na lang mangyayari sa buhay niya? Ay, no comment po dyan. Basta ako, I'm just telling what happens here in Olongapo noong kung lang sulong kami ng personal non grata resolution. Okay. Yung persona non grata, ano pong ibig sabihin nun, attorney, bilang isang abogado rin ho? Well, ang personal non grata, para bang we are declaring him as a non-existent human being. Parang anything you will be
gagawin ay para bang non-existent para bang walang silbi sa lungsod ng Olongapo. Hindi siya welcome. Kumbaga parang hindi siya welcome sa Olongapo. Parang ganun po. Para bang dapat umalis ka na rito dahil you're not welcome here in Olongapo. Kaya po, umalis ka, punta siya ng Palawan eh. Kaya nga po, dahil doon umalis siya at pumunta siya dito sa Palawan at dito naman nag-haasik ng lagim itong si Tony Abili. At yung mga guro dito, sir, alam mo ba, yung mga guro, mga principal, sinabihan ba naman yan ng mga bobo ang mga guro at mga principal dito? At yung isang katutubong mayor sa bayan ng Rizal, binansagan niyang bugok na mayor. Grabe. Kaya nga po, yan nga po ang naging reason namin dito. Actually, bira po kami mag-declare ng personal ng grata. Kasi, siyempre, alam nyo, kung naman yan, combined gravity niyan, hindi gano'n kagaan. So, talagang no choice ang City Council. Talagang we need to act immediately para naman mabawa yung hindi na maging worse sa situation. At hindi na naman ito. Umaalma na po ang mga ISS during that time. Sa ginawa niya. So, hindi lamang po ito, attorney. Kung bakit kami nag-declare ng personal ng grata. Ano po yan? Hindi lamang po hindi lamang ito manifestasyon ng buong majority ng City Council ng Olongapo, kundi yung iba't ibang mga sektor, ganun din yung kanilang manifestation na hindi nila nagustuhan yung pambabastos at diskriminasyon ni Tumabili sa mga katutubong aitas na dapat ito nirerespeto po yan. Nasa batas po yan. Okay? Ayun. 24 oras nagbabantay, nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa imbayang dagat. Okay, balikan natin sa Attorney Atienza, mga kaibigan, dating konsel ng lungsod ng Olongapo. Ang tinatanong ko po, Attorney, na ito pong pagdideklara po ninyo na persona non grata, hindi lamang po ito manifestasyon ng majority members ng City Council ng Olongapo, kundi ito din ang sentimento ng mga iba't ibang sektor dyan sa Olongapo na nasaktan doon sa pambabastos at diskriminasyon na ginawa ni Ginong Tommy Abili sa mga aitas. Opo, kasi nga po kaming mga city councilor, we are elected at large. So we represent the people at large. So in other words, kung ano po yung aming declaration, that is the voice of the people. Kaya nga po. Attorney Noel Atienza, maraming salamat po sa binigay po ninyong pagkakataon dito po sa amin sa Palawan. Ano po? You're welcome, sir. Okay, maraming salamat sa Kumpirmado, mga kaibigan, mula mismo kay dating Olongapo City Councilor Noel Atienza, isang abogado. Ikinakagalit ng mga mamamayan ng Olongapo ang ginawang pambabastos ni Tommy Abili, paglapastangan niya sa kultura ng mga katutubong aita. Sagrado ang kultura ng mga katutubo, mga kaibigan, lalo-lalo na doon sa Olongapo at Subic, no? Hindi mo pwedeng pagtawanan yan o gawing subject sa joke yan. Ano ba sinasabi ni Bigwas? Bakit nagalit sa kanya yung mga mamamayan ng Olongapo at Zambales? Kaya sa lumayas doon at dito na naman naghahasik ng lagi, mga kaibigan, sa lalawigan ng Palawan. Panoorin natin. Pare Johnny Riblando, kumusta ka dyan? Ikaw ba'y nakakatikim na rin ng exotic? Ako gustong-gusto kong tumikim ng exotic. Pagkain ha? Hindi yung katulad ng kaibigan natin na nagsabi niya, pare, gustong-gusto ko talaga tumikim ng exotic. Gusto ko tikman aita. Bastos kayo. Wala kayo. Ano? Pare Johnny Riblando, kumusta ka dyan? Ikaw ba'y nakakatikim na rin ng exotic? Ako gustong-gusto kong tumikim ng exotic. Pagkain ha? Hindi yung katulad ng kaibigan natin na nagsabi niya, pare, gustong-gusto ko talaga tumikim ng exotic. Gusto ko tikman aita. Bastos kayo. Pare Johnny Riblando, kumusta ka dyan? Ikaw ba'y nakakatikim na rin ng
exotic. Ako gustong-gusto kong tumikim ng exotic. Pagkain ha? Hindi yung katulad ng kaibigan natin na nagsabi niya, pare, gustong-gusto ko talaga tumikim ng exotic. Gusto ko tikman Aita. Pinagtawanan niya ang mga Aita na gusto daw tikman ng kaibigan niya. Gusto daw tikman sexually. Yun ang pagkakaintindi ng mga tao doon. Or gusto makipagtalik ng kanyang kaibigan sa mga Aita dahil gusto daw nito makatikim ng exotic. Okay? Ganyan ka-irresponsable si Tommy Abilii. Katunayan, kinundi na din ho ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng KBP ang naturang pahayag laban sa mga katutubong Aita. Dito sa lalawigan ng Palawan, dapat din siguro na madeklara bilang persona non grata itong tao na ito matapos niyang bansagan ng mga bobo ang lahat ng mga guro at mga prinsipal sa Palawan. Pakinggan at panoorin natin kung papaano niya nilapastangan ang mga guro sa ating lalawigan o sa ating lugar, mga kaibigan. Pakinggan natin. Mantakin nyo, doon sa Rizal, Palawan kasi, mga kaibigan, mayroon dong distribution na mali ang ginawa. Ngayon may nagpakilala na keso daw, kasi tinuturuan kami. May keso daw, teacher daw sila. Napakaraming teacher na bubo. Ang daming ang teacher hindi marunong mag-English. Maraming ang principal na kulang sa kaalaman. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng kanilang bandera Rizal, yung comment ko, binilugan daw, pinaiikot daw. We are celebrating Teachers Month. Ang buong mundo nagdeklara ng World Teachers Day. Ganyan pinapahalagahan ng mga tao sa buong mundo ang contribution ng mga guro sa ating lipunan. Hindi magiging guro ang mga guro kung mga bobo yan. Sa media, pwede naman tayo maglabas ng mga lehitimong issue laban sa isang guro kung may nagawa siyang kasalanan. Pero kunin mo yung side niya, be specific kung sino. Huwag mong latin mo yung mga guro na sasabihin mong maraming mga guro na bobo at mga principal na walang utak. Huwag mong i-generalize ang mga guro at mga principal na mga bobo at walang utak. Masakit yun. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap dinaranas ng trabaho ng isang guro. May na-feature nga tayo dito noon, si Teacher Brian Fabula. Nalunod, namatay matapos maanod sa baha dyan sa Barangay Langugan. Mas pinili niyang maglingkod sa mga estudyanteng katutubo sa sitio Manggapin. Halos 10 ilog yung kanyang dinadaanan bago makarating sa eskwelahan. Nagbuwis ng buhay bilang guro si Teacher Brian Fabula, tapos sasabihin mo ang mga guro bobo. Wag mo sasabihin bobo ang mga guro. Ikaw hindi ka magiging Tommy Abilii kung walang guro na nagturo sa iyo. Ang mga anak mo, Tommy Abilii, hindi ko alam kung nag-aaral pa, pero sigurado dadaan sa paaralan yan. Dahil obligasyon natin bilang ama na magpaaral sa ating mga anak. Pagkatapos sasabihin mo, bobo ang mga guro. Si Edward Hagidon, ang nasa likod mo. Sa tingin mo, bubuto pa ang mga guro at mga kaanak nito sa kanya? Kapag nalaman nila na si Edward Hagidon ang nasa likod mo, ikaw na nambabalasubas sa mga guro? Mag-ingat ka, Boss Edward. Babalik sa iyo yan eh. Okay lang si Tommy Abilii, hindi naman ibubuto ng tao yan. Ikaw, gusto mong tumakbo ulit bilang mayor ng Puerto Princesa. Pagkatapos, malalaman ng mga guro, yung tao na pinapakawalan mo para manira sa mga kalaban mo sa politika, ganyan ang sinasabi laban sa mga guro. Kaya nga, pinakawalan ni former Mayor Bong Gordo ng Olongapo yan, si Abilii, dahil irresponsible. Imbis na makatulong, nakasama pa sa kanyang kandidatura doon, lalo na yung hinamak niya ang mga katutubo, mga kaibigan,
na okay lang sa kanya tikman ng kanyang kaibigan dahil gusto makatikim ng kaibigan niya ng isang exotic daw? Ha? Kung baga ex-mayor, parang lawayan si Tommy Abilie na dinupla na ng amo niya sa Olongapo. Tapos, nilulun mo, boss. Ang mangyayari niyan, magiging kadiri ka na. Lalo sa tingin ng lalo na sa tingin at damdamin ng mga guro na sinaktan nitong tarantado mong tao na si Tommy Abilie. Wala sanang problema kung nanahimik ka na lang. Di ba? Kung nakiusap ka na lang na suportahan nyo na lang ako, tatakbo ako sa pagka-mayor o ibang posisyon sa lungsod ng Puerto Princesa kasi kami nanahimik na Wala ka sanang maririnig sa akin. Alam ko naman na gustong-gusto mo ring maglingkod. Alam ko naman na gusto mo rin talaga mag-iwan ng ligasiya sa lungsod ng Puerto Princesa. At hindi ko naman sinasabi na wala ka talagang nagawang tama sa Puerto. Marami kang nagawa sa Puerto. At ipinagpasalamat namin yon. Pero wag din nating sabihin na wala kang nagawang mali. At wala namang perpektong tao sa mundo, mga importante, tinatanggap ang pagkakamali at kinukorek yung mali. Ganun lang yun Maintindihan pa natin, mga kaibigan, at mapagbigyan ng isa pang pagkakataon. Katulad ni ex-mayor, gusto tumakbo ulit. Gagamitin yung mga angkor niya, mga kaibigan, para batikusin yung mga kalaban, siraan yung mga kalaban niya sa politika. Diba? Makakatulong ba sa inyo yan? Ganyan na ginawa ninyo ever since. Ilang beses na kayo natalo sa ganyang sistema? Hindi pa rin kayo nadala. Halimbawa, si ex-mayor, para lang wala ng gulo. Ito para walang gulo sa politika, mga kaibigan. Siguro, wag na munang mangarap mag-mayor si Edward Hagidon dahil sigurado namang hindi bibitiwan ni Mayor Byron yan. Patapusin na lang muna niya si Mayor Byron saka sa mangarap na mag-mayor ng Puerto Princesa. Total, pwede pang isa pang termino si Mayor Byron, mga kaibigan. Ang gagawin natin siguro, pwede nating hatiin sa 2 distrito ang lungsod. Ito, opinion ko lang ito, Sa tingin ko, more than 500,000 na population ng lungsod ng Puerto Princesa. Marami pong hindi nakakarehistro, lalo-lalo na yung mga katutubo. Pati yung mga bata, dapat i-rehistro yan. 250,000 na population lang ang kailangan. Pwede na magtayo ng isang congressional district. Pwede tayong gumawa ng first district ng Puerto Princesa. Yung southern, hatiin yung urban barangays, mga kaibigan. Diba? Tapos magtayo ng first and second congressional district. Ang isa para kay Congressman Neil Acosta Jr. at sa iba pang gustong kumandidato, halimbawa sa first district. Diba? Ang isa para kay Edward Hagidon at sa iba pang gustong kumandidato sa second congressional district para walang gulo sa politika, mga kaibigan. Kung matapos ang termino ni Mayor Byron, pwede ka tumakbo ulit bilang mayor ng lungsod ng Puerto Princesa, wala ka maririnig sa akin. Pero siyempre, ito dadaan pa rin sa desisyon ng taong bayan. Opinion ko lamang po yan kung papaano maiwasan natin itong magulong sistema ng politika sa lungsod ng Puerto Princesa na pinapagulo ninyo. Na pwede namang pag-usapan para wala nang ganito na bangayan sa politika, mga kaibigan. Aawa yung mga announcer dahil yung mga announcer binabayaran ninyo para atakehin yung mga kalaban ninyo sa politika. Pwede namang makipag-usap. After Olongapo, mga kaibigan, balikan natin si Tommy Abilie. Pagkatapos ang ideklarang persona non grata, lumipat ng Palawan. Dito naman sa naghasik ng lagim, itong asong ulol na ito sa radyo. Kung sino-sino ang tinitira, wala namang sapat na basihan, puro salita. Galit na galit siya sa bandera dahil kinasuhan daw namin siya ng sexual harassment. Kailan? Ang bandera may programa, Aksyon Bandera. Sumbungan ng masa. Yan ang purpose ng programa, sumbong at aksyon. May nagrereklamo, tinatawagan namin yung nirereklamo. Pinapasagot namin yung nirereklamo. At nagkakasundo sa gitna, ano ang win-win solution sa problema. Ganon ang
sistema ng programa na yan. Ha? Eh may pumunta dito, mga DJ ng Bigwas. Yung isa, program director mo, Tommy Abili. Nagre-reklamo ng sexual harassment laban sa'yo. Akala ko sa radyo lang bastos itong si Tommy Abilis, pati pala sa personal. Sino ang makapagpatunay? Mga tao niya mismo. Alangan man pigilan namin kung may mga taong nagrereklamo dito dahil ang nirereklamo si Tommy Abilis. Okay? O yung mga nag-idolize kay Bigwas, ito na, mga kaibigan, program director niya mismo nagrereklamo ng sexual abuse laban kay Tommy Abili. Pakinggan natin, mga kaibigan, para makilala ninyo. Bago kayo magtiwala, mga kaibigan, kilalanin nyo muna yung tao na pinakikinggan ninyo. Go! Okay, kasama natin ngayon si Ma'am Mimi at kaugnay ito doon sa sunod-sunod na reklamo dito sa isang broadcaster na ang pangalan ay Tommy Abili ng Bigwas. Kunan natin ng statement si Ma'am kung ano ba ang nangyari at papasalaysay natin sa kanya kung paano siya nabastos o binastos nitong naturang tao na ito. Ma'am, magandang tanghali po. Dito na naman. Ayun, magandang tanghali po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po dito sa Bandera. Ako po si Mimi Ausan Mundigo, ang dati po nga program director ng Bigwas Station. Gusto ko lang po i-share po kung ano po ang nagawa po sa akin ni Sir Tommy Abile. Dahil po sobrang niya na po talagang minaliit at binastos po ang pagkatao ko. Umalis po ako ng istasyon niya ng Bigwas Station dahil po sa kadahilanan na hindi ko po mapagbigyan ng kanyang personal na interest para sa akin. Dahil po doon, nanligaw po siya sa akin, nagtapat po siya sa akin ng totoong nararamdaman niya. At the first place, may boyfriend po ako syempre. Hindi ko po siya binigyan ng chance. Dahil nga po siguro sa hindi ko po napagbigyan na ang personal interest niya, tinaan niya po ako sa kanyang pambabastos. Maraming beses po, balibase po na pinapakisamahan ko po siya ng maayos, nag-take advantage po siya. Inisip niya po siguro na nagugustuhan ko po yung mga ginagawa niya sa akin. So, for the sake po ng station, para po sa kapakanan sana po ng station namin, tiniis ko po lahat yon at dahil kailangan ko rin po ng trabaho. Pero dahil po sa hindi ko na po talaga kinaya at hindi na po magandang sitwasyon namin sa istasyon, pagka may problema po kaming dalawa, mainit po ang ulo niya. Then ang mga staff po namin ay nadadamay din. Siyempre, ang trabaho namin damay din po. May time po yan na nag-CR po ako dahil po yung CR po namin doon isa loob po ng kwarto niya. Pinasok niya po ako dun sa loob ng kwarto, din nilak niya po yung pinto ng kwarto niya. Then doon na po siya nag-attempt na halikan ako. Niyakap ako. Kumbaga sa madaling salita po, hinaras niya po ako doon. Dahil po nagulat po ako na gano'n ang ginawa niya sa akin, naitulak ko po siya. Tinulak ko po siya doon sa kama niya at nalaglag siya. Then dali-dali po akong binuksan ng pinto. Maraming beses po na ginawa sa akin ni Sir Tommy Abile, na nag-attempt siya nagganyang gawin sa akin. Pero ngayon po talaga, hindi ko na po talaga kinaya. Noon pa po sa kabilang location pa kami sa Dampa. Nagawa niya na rin po ako ng ganyan. One time po, nag-offer po siya sa akin na ihatid niya ako gamit yung kotse na nirentahan niya. Service po pala namin niya, may service pa po kasi dati yung Dampa eh. Tapos, nagtaka po ako na hindi niya po ako diniretso pauwi sa amin. Nagsabi pa po siya sa akin na mag-lodge daw kami, okay lang daw, saglit lang daw. Sabi ko na ganun, walang ganun. Sir, bakit dadalhin mo ko doon? Sabi ko, gusto ko na po umuwi at hinahanap na po ako ng tatay ko. Ang nangyari po, dahil sa takot ko, dahil sa pakiusap niya sa akin na pagbigyan ko siya, kunwari po, may kausap ako sa phone. Kunwari, ang tatay ko ay tumatawag sa akin. Sinabi ko sa kanya na, Sir, kailangan ko na talaga umuwi kasi tumatawag na po sa akin yung father ko. Pero ang totoo po, hindi po talaga tumatawag sa akin yung tatay ko. Dinahilan ko lang para ihatid niya po ako kaagad pa uwi sa bahay. Then, ang nangyari po, nung nandyan na po kami sa may Tinigiban, papuntang Abanico, hininto niya po ang sasakyan doon bago po makalabas sa may Legend. Nagtaka po ako nung hininto niya yung sasakyan dahil nga po doon ako sa likod nakaupo.
lumipat po siya dun sa harapan. Then, doon na po siya nag-attempt na halik-halikan ako. Hindi ko po alam po anong gagawin that time. Kasi dala-dala niya po yung baril niya. Sige lang ma'am. Kailan po nangyari yung sa kotse na yun? Last 2016 pa po yun. Kaya lang po, Sabi niyo may baril siyang dala? may dala siyang baril, sir. Hindi ko po alam kung anong klaseng baril. Basta yung maliit lang po na nakalagay dun sa may maliit na bag niya. Okay. So, anong nangyari sa kotse? Naalala ko lang po talaga yung laging bilin sa akin ng nanay ko na pagka nasa ganung situation na daw po ako, huwag ko daw po gantihan na magagalit din ako, maharas ako. Ang ginawa ko, sir, inuto ko po siya. Sabi ko sa kanya, sir, nasa loob po kami ng kotse. Sabi ko, sir, wag ganyan, sir. Sabi ko, kung talagang gusto nyo po na mag-lunch tayo, sabi ko sa kanya, bukas na lang. Para lang po makawala ako sa kanya that time. Tapos sabi niya sa akin, sir, sige, sure yan. Sabi niya, pagbibigyan mo ko bukas. Sabi ko, opo, bukas na lang, sir. Sabi ko, pero sir, grabe po ang kaba ng dibdib ko noon. Hindi ko alam, parang lutang ako sa hangin eh. Nagpasalamat po ako sa Diyos kasi nung naisip ko po yung way na yun, para tigilan yung ginagawa niya sa akin, hindi niya insist yung gusto niya. Unti-unti ko po binuksan yung pinto. Sabi ko sa kanya, sige sir, i-text na lang kita bukas ha. Sabi ko, sabihin mo lang sa akin kung saan tayo magla-lodge. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Sige, sure yan ha. Paalis na lang ako, sir. Naghabol pa po siya ng halik sa akin. Habol pa siya ng halik. Parang nasa isip ko nun. Ginawa mo lang yun para Opo, makawala ka sa kanya? para makawala po ako sa kanya. Kasi, grabe po talaga. Hindi, alam niyo po yun yung... Sa backseat? Sa harap? Nasa backseat nga po ako, sir. Pinuntahan niya ako dun sa likod. Noong time na hininto niya yung sasakyan. Nung nakababa po ako ng kotse niya, hindi ko po alam kung paano ko nakauwi ng bahay eh. Parang natauhan na lang po ako na nakarating na pala ako ng Mendoza Park na naglalakad ako mag-isa. Alam po yan ni Sir Nomi Ilagan, yung dating ka-business niya, ka-sosyo niya po sa Bigwas. Ang gusto po mangyari sa ni Sir Nomi Ilagan nun, sampahan na namin ng kaso. Kaya lang po dahil sa takot ko nga na madama yung pamilya ko, mas pinili ko po manahimik. Kahit po yung girlfriend niya na si Ma'am Roda, talagang kinausap po ako na gusto niya nandun pa po si Ma'am Roda. Sila pa po noon, nagka-problema po kasi sila that time. Si Roda nandito pa nung ginawa niya. Opo. Alam din po ni Ma'am Roda yun. Kaya ang ginawa po ni Ma'am Roda, pinuntahan niya po ako sa bahay. Ang gusto mangyari ni Ma'am Roda, na magreklamo ako. Sabi ko, ma'am, natatakot po kasi ako. Sabi ko, baka lumaki ang gulo. Tapos madama yung family ko. Kaya, eto sir, di ko nga alam bakit. Yun yung una, ma'am? Opo, yun po ang una, sir. Anong taon yan? 2016 po. 16. Doon pa kayo sa Dampa? Sa Dampa pa po kami noon. Pero nung yun, tuloy-tuloy ka. Nung kinabukasan, ano nangyari? Hindi na ako bumalik nun, sir. Umalis na po ako nun. Tapos, eto po ngayon, nauto niya na naman ako na bumalik sa kanya kasi nga po, nangako na naman siya na tutulungan niya po kami ng bill namin sa ospital. Sabi niya, bumalik lang daw po ako sa kanya, tutulungan niya daw po kami na malakad daw po sa PCSO yung giling ng mother ko kasi the time po, kalalabas lang po ng nanay ko sa Co-op Hospital. Pero, bago yun, sir, kinausap ko muna siya, sabi ko wala namang problema kasi nag-call center po ako noon eh. Tapos nung umalis na po ako sa call center dahil nga po sa na-hospital yung mother ko, ako po yung nag-alaga. Tapos nung tumawag siya sa akin na ganun nga daw, na umere na siya ulit, kung pwede ba daw na bumalik daw po ako sa kanya. Sabi ko, wala namang problema sir, kaya lang po kasi, sabi ko, inaalagaan ko yung nanay ko. Kasi kalalabas nga lang po galing sa Co-op Hospital. Sabi niya, may sakit pala si mama. Sabi ko, opo, pinoproblema nga namin yung bill namin sa ospital ngayon. Sabi niya, bakit? Sabi niya, saan ba siya na-confine? Sabi ko, sa Co-op. Sabi ko, yun po ang inaasikaso ni Papa ngayon, yung bill namin sa ospital. Sabi niya, pwede nyo naman ilakad sa PCSO yan. Kaya nag-open po ako sa kanya. Sabi ko, sir, baka pwede mo kaming tulungan tungkol doon. Sabi niya, sige. Sabi niya, ibigay mo sa akin yung mga billings ni mama mo, idalakad natin sa PCSO. Inasikaso ko kaagad, sir. For the sake po na makatulong din doon sa bill ng ospital namin sa Co-op. Yung dati po na trauma na
ginawa sa akin ito, mas naramdaman ko sa kanya. Niluno ko po yun. Sabi ko kasi baka nga magbago siya. Kinausap ko po siya. Sabi ko, pero sir, ayoko na sana maulit kung ano yung mga nangyari dati. Wala na yung kalimutan na natin yun. Yung sabi niya sa akin, sir. Sa madalit salita po, opo, nakumbinsi po ako. Bumalik ako sa kanya. Pero eto na naman, sir. So, nung pagbalik mo sa kanya, ano yung unang ginawa sa'yo? Naulit niya na naman sa akin, sir, yung mga ginawa niya sa akin nung pinromote niya ako as program director. Kasi ginawa niya po akong program director eh. Tapos, doon na siya, sir, nag-take advantage dahil nga sa nakita niya na marunong daw po ako humawak ng negosyo, maganda daw po yung tandem naming dalawa, mas lalo daw po magiging maganda yung takbo ng station namin pag binigyan ko ra po siya ng chance. Yun po ang sabi niya sa akin. Tapos doon na po, nagsabi na siya na yun nga, gusto niya daw po ako, matagal na raw po akong gusto, ganito, ganyan. Sabi ko, sir, nagpapasalamat ako yan sa special na nararamdaman mo sa akin, pero kasi sir, ayoko kasi na ang trabaho, haluan natin ng ganyan. Sabi ko, hindi po, porque na pinapakita ko yung malasakit o pagmamahal ko dito sa station, sabi ko, pwede na nating pasukin yung ganyan na gusto mo mangyari. Sabi ko, ang station, sir, ang mahal ko. Ginanong ko talaga siya, sir. Sabi ko, ang station po ang mahal ko. Sabi ko, lahat, sir, gagawin ko para sa ikabubuti ng station. Wala, sir, hindi niyo po maintindihan. Paulit-ulit po na ganun at ganun nangyayari sa amin. Kahit po nandiyan yung mga staff namin, mag-atim siya na halikan niya ako, himasin niya ako sa likod, sa hita ko. Tapos pag sinasabihan ko, sabi ko, sir, wag ganyan, sir. Sabi ko, kasi nandiyan yung mga staff eh, sabi ko nang ganun, ano na lang sasabihin sa ating dalawa, sabi ko na ganun sa kanya. Alam pa nila, sir, na may boyfriend ako, tapos makikita nila na ginaganyan mo ko, sabi ko ganun sa kanya. Ang sinasagot niya sa akin, sir, okay lang yan, boto naman yung mga staff sa atin. Palibasa kasi, sir, na inaasar-asar siya ng mga staff, inisip niya po, na gusto din siya ng mga staff para sa akin. Alam po yan, sir, na mga staff po ng Bigwas kung anong ginagawa sa akin ni Tommy Abile. Marami po akong testigo na pwede pong magdidiin sa mga ginagawa niya sa akin dyan sa station ng Bigwas. Yung bang paghihipo-hipo niya sa'yo, makasabihin niya, siyempre, parang friendly touch lang yan. Ganyan. O may mahalong mali siya na sa tingin. Ikaw, sir, friendly touch ba? Yayakap ka sa akin, naka-short ka na maiksi, na parang boxer short. Ang ano mo, ipaparamdam mo, tapos tatanungin kayo, naramdaman mo ba? Naramdaman ko ba daw, sir, yung ano niya? Yung ari niya, oo. Sa katawan mo. Tama ba yun, sir? Kung professional kang station manager, gagawin mo sa palibasay program director mo? Tsaka, sir, wala akong alis sa station na hindi pwede na hindi siya makahalik sa akin, hindi siya maka-chancing o ano, whatever. Inisip niya kasi, sir, nagugustuhan ko yung mga ginagawa niya eh. Pinapabayaan mo lang. Pinapabayaan ko, kala niya, sir, gusto ko rin talaga ang ginagawa niya. May time pa, sir, na masama ang pakiramdam ko, natutuglog ako doon sa ilalim ng puno ng mangga. Kasi sa likod po ng station namin, meron po doon na mga upuan na parang pwede kang mag-relax pagka after mo mag-program. Nakatulog ako doon, sir, dahil masama ang pakiramdam ko. Nagpakuha po ako ng isang unan doon sa staff namin. Nagising na lang ako, sir, na hinahalik-halikan niya ako. Nakita po yun ng isa naming staff eh. Tinulak ko na naman siya, sir. Sabi ko, sir, ano ba yan, sir? Sabi ko na ganun sa kanya. Wag naman ganyan. Sabi niya, bakit kasi dito ka natutulog? Pwede ka naman pumasok doon sa kwarto. Ang gusto niya pa mangyari sana nun, sir, doon niya ako papatulugin sa loob ng kwarto niya. Sabi ko, kung dito pa nga lang sa labas, ginagawan mo na ako na ganyan. Ano pa kung nandun ako mismo sa loob ng kwarto mo? So, kaya wag mo ako babaliktarin, Tommy Abile. Hindi, ma'am, balikan ko lang sa kwarto. May katabi ka nun, di ba? Ibang ano rin yun, sir. Ibang sitwasyon din po yun. Oh, so may katabi ka. Kahit may katabi kang tao, ginano niya ako, sir. parang hinahalikan ka niya. Hinahalik-halikan niya ako. Oh. Tapos may time pa po minsan na lahat po ng staff nandun po sa boat. Then sa kwarto din po ako nun kasi meron po kaming sariling kwarto na mga staff na pwede namin pagpahingaan. Mag-isa po ako natutulog doon. May time pa po yun, sir, na nagising din ako dahil din sa paghalik-halik niya sa akin din yung kamay niya po nakarating na sa dibdib ko. Maraming beses niya po ginawa sa akin yan. Nagtiis lang po ako. Tapos ngayon ako pa po yung sisirain niya, babaliktarin niya sa mga tao. Makikilala at makikilala din ng mga tao, bulok mong pagkatao, Tommy Abile. Tandaan mo yan. So may sakit siyang, may attitude siya na mahilig sa babae. Ganun na nga, sir. Ang totoo niyan, sir, hindi lang po ako ang nagawan niya ng ganyan. Halos girlfriend yan?
Wala po yung girlfriend ngayon eh. Parang desperado na po talaga yung tao na yan eh. So, sino yung kasama niya sa bahay? Anak niya po. Anak Then niya? yung ang ibang staff po. Yung anak niya, nakikita yung ginagawa Nakikita po yan ng anak niya, sir. Alam din po yan ng anak niya kung anong sitwasyon namin dyan sa station. Katunayan nga yan, sir, yung isang anak niya, kachat ko, humingi ng pasensya sa akin eh. Yung pangalan niya anak na nakasama ko rin dun sa dampa. Kasi alam din po nun ng anak niya ang nangyari sa amin noon. Ginawa niya sa akin sa loob na sasakyan. Opo. Okay. So may pagkaano siya, parang manyak na hindi mo... Hindi parang sir, manyak talaga sir. Manyak talaga. Oh, dahil sa attitude niyang ganon, na bakit ka na ganon? Nag-resign ka ba dyan? Nag-resign ako sir. Ang pinapalabas niya ngayon, sinibak niya daw ako. Ang palusot na ginagawa niya po, yun nga po sir, dahil nga po sa informality po yung station na yan, resignation wala po kami. Wala kayang ganyan. Kahit nga po PhilHealth, SS, Pag-ibig, wala kami. Yan. Wala po sir. Okay. May lisensya ba yan? License sir, sabi niya. Okay. May use permit, meron din. Meron din po. Okay. So, ang pinapalabas ngayon, tinanggal kayo? Tinanggal niya kami. Sinibak niya daw ako sir. Parang may utang na loob sa kanya. Oo, yun sir. Sinibak niya daw ako dahil daw po sa nagpaupo daw po ako ng isang DJ na hindi ko raw po kinonsulta muna sa kanya. Kumbaga lahat sir ng dahilan ngayon, ginagawa niya na ng paraan para lang lumusot siya. Ang totoo naman po dyan sa DJ na yan, hindi niya po sinibak yung DJ na yan. Suspindi lang po yung pinataw niya doon sa DJ na yan dahil nga po sa nagalit siya na pumapasok lang daw po kung anong oras niya gusto pumasok. Then hindi ko po alam yung situation ng DJ na yun dahil that time po, Christmas po niyan, wala po ako sa station. Pero bago po ako nag-decide na paupuin yung DJ na yun, kinausap ko siya. Sabi ko, Rob, ano ba ang nangyari? Sabi niya kasi ma'am, sabi niya nag-ano po ako, hindi po ako pumasok ng ganito ganyan. Pero nagpaalam po ako kay Sir Tommy noon. Sabi ko, sure ba na nagpaalam ka sa kanya bago ka umalis? Opo, nagpaalam po ako. Dahil po sa nabisi po ako that time, dahil inaayos po namin yung station, siya po ang pinaupo ko sa program ko. Nagulat na lang po ako na tumawag si Sir Tommy Abile, nagalit na galit. Bakit daw na-desisyon daw po ako na hindi ko pinadaan sa kanya? Hindi ko po pinadaan sa kanya dahil ang sabi niya po sa akin nung una, na bakit pag meron daw po akong gustong paupuin na DJ sa program niya, bakit dinadaan ko pa raw sa kanya? Dapat i-diary ko na raw doon sa DJ dahil mga tao ko daw po yun. Kaya that time, hindi na po ako nag-isip na idaan sa kanya kasi yun po ang sabi niya sa akin eh. Bakit daw dinadaan ko pa sa kanya? Ako daw ang program director, dapat ako na raw po ang mag-direct doon sa mga DJ na gusto kong paupuin. Tapos nung pinaupo ko po yung si Ruby, galit na galit po siya kasi daw, nababoy ko daw yung istasyon niya, ganito, ganyan. Mainit na po ang ulo niya sa akin nun, sir, kasi yun na nga po yung sabi ko sa'yo na binasted ko na siya. Nabara ko na talaga siya. Tapos nalaman niya po na naghiwalay kami ng boyfriend ko. Then, yan mga kaibigan, ang interview mga kaibigan doon ho sa kanyang program director na binastos niya. Kausap namin si Mr. Naomi Lagan ng Brooks Point mga kaibigan. Ang sabi po ni Mr. Naomi Lagan, naloko siya ng 1.2 million ni Tommy Abili. At mayroon ng isinampang kaso laban kay Tommy Abili. Si Naomi Lagan, isang negosyante yan mga kaibigan sa bayan ng Brooks Point, yung may-ari ng Pilandok. Nakipag-usap sa kanya si Tommy Abili, humihingi ng tulong para makapagtayo ng radio station sa lalawigan ng Palawan. So, naloko naman siya ni Tommy Abili, nagbigay siya ng 1.2 million. Pero hindi daw po nasunod yung kanilang kasunduan. Lahat pala ng mga gamit dyan ni Tommy Abili mula sa transmitter hanggang lahat ng mga gamit, pera pala ni Naomi Lagan niya ng Brooks Point. Kausap namin si Naomi Lagan mga kaibigan. Abangan din po ninyo kung paano siya naloko ni Tommy Abili. So kasalanan ba namin? Pwede ba namin sabihin sa complainant na panood at narinig ninyo na ay, huwag kang magreklamo, huwag ka na lang magreklamo kasi si Tommy Abili ang inireklamo mo? May reklamo. In-interview namin yung reklamante. Pinuntahan ni Gerald Gales ang mismong istasyon ng Bigwas dyan sa may Sandiwa.
Tinext na ni Dayan Almudal, yung dati naming reporter, si Abili, napupunta si Gerald Gallis doon para makuha yung side niya. Hindi makita si Abili doon. Nag-text na ayaw niya magpa-interview dahil may microphone naman daw siya. To prove na naging fair kami sa kanya at gusto naming makuha ang side niya, ito ang report noon ni Gerald Gallis, pumunta mismo sa kanyang himpilan. Narito po ang kanyang kwento. Inirereklamo ngayon ng attempted rape at sexual harassment si Tommy Abili, ang manager ng Biguas Station. Ang nagrereklamo ay mismong tauhan nito sa kanyang radio station. Dumulog sa bandera ang biktima upang isiwalat kung paano siya pinagsamantalahan ni Tommy Abili nang siya ay nagtatrabaho pa sa Biguas Station. Sa loob ng sasakyan, habang kasama niya si Tommy, hinimas-himas, hinalik-halikan at hinawakan ang dibdib at pilit siyang niyayaya na makipagtalik. Doon niya na po ako inattempt paghalik-halikan kasi maninisin na daw ako, ganito, ganyan. So paglipat niya doon sa likod ng upuan, hinalik-halikan niya? Hinalik-halikan niya na po ako, sir. Tapos, hindi ba nagsabi siya, ganyan? Miss na miss na raw po ako, sir. Tapos ganyan. hinalik-halikan ka na? Oo, sabi niya kanina pa kita tinitinang, gustong-gusto na kitang yakapin. Sabi niya, buti na lang may time na po na nagkasama kami. Yun nga po yung sasakyan. Sa van, ha? Opo, sa van. Tapos, sa takot ko po, tinula ko po siya. Sabi ko, sir, sabi ko, ano ba yan, sir? Sabi niya, miss na talaga kita habang hinihimas niya po yung sa may dibdib ko. Yung breast mo, hinihimas niya. Nakagawa ito ng paraan at nakalabas ng sasakyan. Pero pagkatapos nun, nagdulot ito ng trauma sa kanya. Hindi lang yan ang naranasan niya kay Tommy Abili. Dahil nung time na siya ay nakatulog sa upuan sa kanilang stasyon, naramdaman niya na lang na may humahalik na sa kanya. At nang siya ay magising, laking gulat nito nang makita niya si Biguas. Niyaya pa raw siya sa kwarto pero hindi siya pumayag. Nakahiga kasi ako, sir. Dinuko niya po ako ng ganun kasi upuan nga po yun eh. Tapos yun na, sabi niya, bakit kasi dito ka natutulog? Sabi ko, wag naman ganyan, sir, nandito tayo sa labas. Sabi ko na ganun sa kanya. Sabi niya, sige, sabi niya, doon ka sa loob ng kwarto kasi matulog sa kwarto niya raw, sir. Sabi ko, kung sa labas pa nga lang. Sabi ko, ginagawan niya na ako, sir, na ano na lang kung doon ako mismo sa loob ng kwarto niya. At ang pinakamalupit na ginawa ni Biguas sa kanya, nung siya ay papauwi na, nagpaalam ito kay Tommy, niyakap, idinikit at ipinaramdam sa kanya ang ari nito kahit pa may suot na manipis na short. Wala po kasi ako natatandaan na alis ko po ng station na hindi po siya pwedeng yumakap sa akin o halik sa akin. Yakap talaga. Opo, that time po naka-short lang po siya ng maiksi. Siya? Opo, si siya. Tommy Abili? Opo, si Tommy Abili. Galing po siya ng kwarto niya, parang nagpapahinga po. Nagpaalam nga lang po ako as respect nga po sa kanya. Then, pagyakap niya sa akin, sir, inano niya po yung ano niya, yung ari niya, tapos tinanong niya nilagay? Sa ano ko, sir, sa hita ko lang naman tumama, sir, kasi nakayakap niya yung ari niya sa hita mo. Opo, sabi, tanong niya sa akin, ano, naramdaman mo ba? Ano daw? Para sa biktima, panghaharas at hindi na tama ang ginagawa sa kanya ni Tommy kaya ito nag-resign. Magbe-birthday siya. Alam mo, sir, kung ano ang hiniling niya sa si Tommy Abile. Kailan ba ang birthday ni Tommy? October po yan, birthday niya. October, para mabati man lang. Ngayon, ano? Alam mo, sir, kung ano hiniling niya sa akin. Pagbigyan ko raw siya na ilabas niya ako mag-lodge kami. Yun na raw ang pinakaregalo ko sa kanya. Talaga. Sinabi niya sa'yo yun? Oo, sir. Pero nagalit si Abili at nag-post ito sa social media at nagpaliwanag na sinibak niya ang kanyang tauhan dahil hindi raw nito nagagampanan ang kanyang trabaho. Habang tinatalakay ang isyong ito, nasa Biguas Station ang news team ng Bandera para kunin ang paliwanag nito. Subalit, wala si Tommy Abili. Gerald Gallis para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. So walang mali siya ang paglabas namin sa reklamo ng mga empleyado niya na di umano hinaharas niya sexually dahil pinuntahan ng Bandera para kunin yung side niya. Tinext na siya ni Dayan noon na pupunta si Gerald dyan para kunin yung side mo. So wala sa layunin namin na manira ng kapwa namin broadcaster.
O baka sasabihin ni Tommy Abilig, gawa-gawa lang yung istorya ng dati niyang program director. Ha? Nandyan na ba yung pangalawang DJ? Witness din? Okay na ba? Ha? Okay na? Tanungin din natin sila, mga kaibigan, yung mga nakakakita kung paano binabastos ni Tommy Abilig yung kanya mismo mga sariling empleyado. Okay na ba? Naka-ready na? Wala pa? Ready na? Okay na? Go! Panoorin na! Isa doon sa nakausap natin na uno niya rin na bastos, mayroon lang tayong ihabol, no? May baril na binabanggit na natutukan daw ito. Alamin natin. Ma'am, ano ba yung nangyari? Paano ka tinutukan ng baril? Ganito po kasi yun, sir, yun. Okay? Paki-ready na lang, So, hindi lamang isang DJ, mga kaibigan, na nagsalita rito. 3 po sila. Yan ang pagkatao ng ina-idolize ninyo na si Tommy Abilig. Hindi lang kami nagsasalita dito sa Radyo Bandera for how many months, years. Hindi namin pinapatulan, mga kaibigan, dahil alam namin kung ano ang pagkatao ng tao na yan. Umiiwas kami na maging polluted yung ere natin dito sa Puerto Princesa sa away ng mga diwende. Pero may mga pagkakataon din, sana maintindihan po ninyo na kailangan din namin sumagot, bahagya, dahil ang kasinungalingan na paulit-ulit o sinasabi, nagiging totoo po sa isip ng tao. Sige, pakinggan natin, mga kaibigan, yun pong pangalawang DJ na nagbigay din ng kanyang reaksyon tungkol po doon sa reklamo ng kanilang program director. Usap natin na uno niya rin na bastos, mayroon lang tayong ihabol, no? May baril na binabanggit na natutukan daw ito. Alamin natin. Ma'am, ano ba yung nangyari? Paano ka tinutukan ng baril? Ganito po kasi yun, sir, yung time na nun by month of June. Noon ay pumunta po ako sa kanya kasi that time nagtatanong po ako about dun sa sahod. Ngayon sabi niya kasi antay-antay lang daw kasi parang wala pa daw kita about dun sa marketing. So sabi ko okay lang po, sir, gumanon po ako. Pero sana po update din kami bilang DJ kasi kailangan din po namin yun. Although tapos nung sabi niya sa akin, anong gusto mo? Bibigyan kita, sabi niya. Basta pagbigyan mo lang ako ngayong gabi. Sabi niya ganun, sir. Then sabi ko, bibigyan niya daw po ako ng pera, pero pagbigyan ko daw po siya, isang gabi lang daw po. Ayun po yung sabi niya sa akin. Then sabi ko sa kanya, walang ganunan, sir. Sabi kong ganun po sa kay Sir Tommy. Ngayon po yung inano niya po, pumasok po siya sa kwarto niya, nilabas niya yung baril niya ng 9mm. Although hindi naman ako nasabi na hindi ko kilala ang baril. Sabi ko gano'n, ay sir, diba 9mm yan? Gumanon pa po ako sa kanya. Sabi niya, oo. Sabi ko, sir, may bala ba yan? Gumanon ako sa kanya. Parang inano ko pa nga siya na wala namang bala yan. Gumanon ako sa kanya. Tapos nilabas niya po yung mga bala ng baril niya that time, tapos tinututok niya sa akin. Sabi ko, sir, huwag may tutok sa akin pag pumutok yan. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, tara na kasi pumasok ka na sa kwarto. Ginanon niya ako yung time na nun. Yung ano po, tinanong ko nga po sa kanya kung lisensyado yung baril niya. Sabi ko nga gano'n. Sabi niya, bakit may mga alam ka sa baril? Gumanon po siya sa akin. So sabi ko, hindi po sir, na siyempre pag broadcasting ka na, alam mo lahat. Gumanon po ako sa kanya. Yun sir, yung first attempt niya po sa akin na tutukan niya ako ng baril nun. Na para magawa niya yung pakay niya. Pero hindi po yun nangyari kasi dumating po yung isa ko pang kasama nun na sinundo niya na po ako dun sa station. Sa Biguas po, sa mismong station po. Kasi yung station po niya, dun din po yung bahay niya. Although yung kwarto niya po nandoon po. Marami kayo sa station? Dalawa lang kayo? Dalawa, meron pa po siya dong empleyadong lalaki pero lumabas po yung pumunta po dun sa manggahan niya. Gabi yan? Opo, mga 7 o'clock po ng gabi. Sabihin, ano yung sweldo na yun na hinihingi mo? Wala po kami sweldo talaga, lahat kaming DJ. Wala sweldo? Wala po kami sweldo that time. Hindi po, meron kami sweldo, although hindi niya pa po binibigay. Lagi po kasi hindi siya magbigay ng sahod. Mga 2 months, ganun, hindi niya pa nabibigay. Although yung allowance, hindi niya rin po nabibigay. So parang ako, nag-update po ako sa kanya kung ano nangyari po sa sweldo. Kaso nga lang po, ganun po yung ginawa niya. Although yung CR nga po namin ng mga empleyado, wala po kaming CR. Wala kayong CR? Ang CR po, doon mismo sa kwarto niya. Kaya kapag nagsi-CR po kaming mga babae, sumusunod siya sa amin.
Ganun po yung ano niya. Yung CR nandun sa loob ng kwarto niya? Opo, nasa loob po ng kwarto niya yung CR. Tapos yung CR ng... Pag nagsi-CR kayo, sumusunod siya? Opo, may time po na sumusunod. Lalo na pag si Ate Mimi yung magsi-CR, sinusundan niya talaga yun siya doon sa loob ng kwarto niya. Yung... Tinutukan ka kasi tinutukan? Opo, yung... Nilalaro-laro niya yung baril niya sa harapan? Tinutukan niya po ako. Tapos may laro ding na ginagawa niya sa baril. Kasi nga po inaano ko na walang bala. So nilabas niya po yung bala. Kaya sabi ko, sir, wag mo itutok na sa kanya kasi may bala. Baka bigla pong pumutok. Gumanon po ako sa kanya. Tapos yung sabi niya, tara na, pumasok ka na sa kwarto. Pagbigyan mo na kahit isang gabi lang. Yun po yung sabi niya. Bigyan mo? Hindi po, sir. Kahit kailan, di ko po pagbibigyan mo mukha nun. Parang seryoso siya, baka nagbibiro lang. Sir, hindi po, sir. Seryoso po yun siya. Buti nga po, dumating na po yung kaibigan ko na sinundo po nga po ako agad eh. Sabi ko, sir, dito na po ako. Sabi ko ganun sa kanya. Doon na po nag-init yung ulo niya. Kinabukasan po na magpasok po ako sa trabaho yun, nag-init na po lagi yung ulo niya. Hindi siya napagbigyan? Opo, pinapagalitan niya na po ako. Tapos gagawa na siya ng mga ano na, ba't late ka na naman? May ganun po siyang ano. Kasi si Mimi ganun din eh. Opo. Pagka hindi napagbigyan, galit siya. Opo, ganun po. Galit po siya. Tapos may time po yan na hindi kanya papapasukin sa radyo na wag kang umupo. Ganun po yung ginagawa niya. So, wala naman kayo sweldo dyan, parang volunteer lang. Although meron, pag hindi niya po kami sinisweldohan, yun po yung ano, pero may sinabi po siyang may sahod ang DJ. Ang problema lang po kasi delay siya yung magbigay. Although may time pa na hindi talaga siya nagbibigay. Yun yung ano sa kanya. So, yung pagyaya sa'yo nung gabi na yun, anong feeling mo sa sarili mo? So, parang nanliit po ako ng time na nun eh. Opo, kasi siyempre po, ano po station manager siya, tapos ganun po yung ano niya sa empleyado niya. Bibigyan ka niya ng pera, pero... May kapalit daw po, yun nga po, isang gabi daw po. Pagbigyan ka niya isang gabi? Opo, yun. Pagbigyan mo siya isang gabi? Opo, yun po yung ano niya. Di siyempre sir, parang parang pag inisip mo yung para sa akin sa sarili ko, parang hindi na po ako iba dun sa mga babaeng bayaran, ganun po yung mangyayari. Opo, yung ganun. Although naman may pinag-aralan din naman po ako. Tsaka sinabi ko na nga po yan sa kanya, sir, hindi naman kami tanga o bubo na para sumunod sa lahat ng gusto mo. Sabi kong ganun din. At tsaka may pinag-aralan, kung ikaw may pinag-aralan, may pinag-aralan din kami. Nauna ka lang. Yun lang naman po yung ano ko sa kanya. So, yun yung oras na hindi mo siya pagbigyan. Opo. Naglabas ng baril. Opo. Doon na po, sunod-sunod na po yung galit sa akin na hanggang nag-alis na lang rin din po ako sa Bigwas talaga dahil doon po sa ginagawa niya. Binabaliktad niya kasi, although sa nakita ko kasi kay Sir Tommy, magaling siyang mag-manipulate ng tao at kaya kanyang sirain. Babalik na rin ka sa ibang tao na bago niya makikilala, tapos ikukwento kanya ng ikukwento na parang masahol pa siya sa babae na kung magkismis, may dagdag may bawas pa yung ginagawa niya, sir. Kaya po, ako na po kusang umalis na lang doon sa kanila kasi ang pangit po ng ano eh. So parang ugaling kaya niyang magbaliktad ng sitwasyon. Opo, yung gano'n. Na parang siya yung maaapi, yung maapi. Opo, yung kunyari siya na yung magiging tama. Opo, yun gano'n po yung mangyayari. Tapos siya yung kakawaan ng tao na imbis na yung tao na yun yung ano yun, siya na naging ano, parang pabida effect gano'n. So magaling siyang manira ng tao. Opo, sir. Biruin mo yan, hindi lang pala isang DJ, yung isa program director pa. Ha? Pinipilit daw niya na maka one night stand. Tinutukan pa ng baril. Buti na lang dumating daw yung kaibigan niya, kaya hindi naudlot mga kaibigan. Simula noon, galit-galitan na si Bigwas sa kanya. Ha? Matindi ho mga kaibigan, napakayabang pa nitong si Tommy Abilis. Sabi na, no match kayo sa akin, Elgin Damasco, Louie Larusa. No match talaga kami kasi hindi namin minamanyak yung mga empleyado naming babae. Kami ni Louie Larusa, although hindi naman kami perfecto mga kaibigan, nagkakamali din kami mga kaibigan, pero hindi ho kami katulad ni Tommy Abilis na hindi umaamin sa kanyang pagkakamali. Napakataas ng pride ng tao. Ano ka ngayon? Kami hindi rin perfecto, pero sinisikap namin na maging professional sa trabaho namin. Diba? Sino mag-aakala na magsasama kami na matagal ni Louie Larusa? Alam nyo naman kung paano kami magbanata noon sa radyo, pero napatunayan ko mga kaibigan, napakagaling ni Louie Larusa. Kaya mahal na mahal niyang pamilya niya, mahal na mahal niyang trabaho niya. Wala kami naging problema simula na magsama kami.
matindi yung pambabatikos din ito sa kay Kalu eh. Ito namang si Bobby Mabanglo. Sorry Bobby umiiwas ako na sagutin ka dahil mahal ko ang pamilya mo eh. Kahit papaano nagkasama yung mga pamilya natin. Pero ang dami mong sinasabi na walang katotohanan, walang basihan. Ako baliwala sa akin yan eh, pero nasaktan ako nung umuwi ako nung isang gabi, umiyak yung asawa ko, napakinggan ka pala niya, pati personal na buhay, nahalungkat mo. Ang pinakamasakit na narinig ng asawa ko nung sinabi mong pangit ako. Sabi ko okay lang yan. Sa lahat naman ng aligasyon niya, yun lang ang totoo. Pangit naman talaga si Elgin Damasco, kaya okay lang yun. Pero Bobby, nakalimutan mo na ba kung paano kita tinulungan? Nung na-stroke ka, ilang araw kang nagkomatos sa Adventist Hospital. Sabi ng doktor, kailangan mong dalhin sa Maynila. Wala silang kakayanan na isave ang buhay mo. Pumunta kayo sa iba't ibang mga airline company. Ito totoo, honest to God Cebu Pacific, Zest Air pa noon, naging AirAsia, walang may gustong isakay ka. Takot sila na masisi sila kapag namatay ka sa loob ng eroplano nila. Umiiyak yung asawa mo, yung pamilya mo, humihingi ng tulong sa akin. Ako naman, tuliro, saan ako hihingi ng tulong? Pinuntahan ko si Governor Jose Chavez Alvarez. Nakiusap ako. Baka naman, pwede nating tulungan si Bobby Mabanglo. Ura-urada, nag-order ang gobernador, pinadala dito ang bago niyang eroplano na prinsipe pa lang ng Brunei ang nakakasakay. May picture nga ako, Bobby. Dinala ka sa Maynila. Milyon ang bill mo sa ospital. Kasi hindi mo basta-basta yung pumutok yung ugat sa utak mo eh. Diba? Humingi na naman tayo sa matanda ng tulong. Itong matanda na ito yung tumulong, binabanatan mo ngayon. Nakalabas ka ng hospital. Nakabalik ka ng puerto, buhay. Walang mag-aakala, Bobby, na mabubuhay ka dahil pumutok na ang ugat sa utak mo. Alam ng pamilya mo yan. Bakit tayo naghiwalay sa bandera? Bakit kita kinausap na magpahinga ka na lang muna? Kasi nung panahon na naging acting mayor si Luis Marcaida, pinasok mo yung asawa mo sa payroll ng city government, tumatanggap ng sahod kahit hindi nagtatrabaho, ginawa mong security guard yung asawa mo sa isang paaralan dyan sa may San Miguel. Security guard ang posisyon. Sabi ko sa'yo, mapapahiya tayo niyan. Para hindi tayo masilipan, magpahinga ka na lang muna. Iyon ang totoong dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Alam ng Panginoon yan. Diba? Pamilya ang turing ko sa inyo, Bobby. Pasensya ka na kung nadadamay pati pamilya mo. Kasi yun naman ang totoo na binabaliktad mo. Diba? Alam mo, Bobby, yung mga taong walang utang na loob, talagang hindi ho pinagpapalayan. Tingnan mo, napakatagal mo na sa industriya, pero bakit hindi ka umaangat? Dahil dyan siguro sa ugali mo. Si Tommy Abilii, nagmamayabang. Pangulo daw siya ng mga mamamahayag sa buong Pilipinas. Pinakamagaling daw siya na mamamahayag. Walang match si Elgin Damasco at Louie La Rosa. Pakinggan mo nga. Panoorin mo nga. Wala daw kaming match si Louie La Rosa kay Bigwas. Pakinggan mo, mga kaibigan. Yung bandera itatapat sa akin, kalayo ninyo. Sa totoo lang, kung si Louie La Rosa at si Elgin Damasco sasabay sa akin sa Maynila, baka yung mga kameraman namin, baka yung kamera ipukpok sa ulo niyan. Wala namang matidong ano yan eh. Yung bandera itatapat sa akin, kalayo ninyo. Sa totoo lang, kung si Louie La Rosa at si Elgin Damasco sasabay sa akin sa Maynila, baka yung mga kameraman namin, baka yung kamera ipukpok sa ulo niyan. Wala namang matidong. Ganon sa kayabang. Saan ang pinakamagaling? Kung magaling ka, bakit nagpapatuta ka sa politiko?
Sabi niya, kami daw ang tuta. Bakit kami magpapatuta sa politiko? Kaya na ba namin buhayin ang mga sarili namin? Kaya naman namin swelduhan 15-30 without delay ang mahigit 40 naming empleyado. Kami ang may pinakamaraming advertiser dito sa Palawan. Alam naman ng tao yan. Kaya hindi namin kailangan magpatuta sa politiko. Pero nakikipagkaibigan kami siyempre sa mga leader ng ating bayan dahil deserve din naman nila ng some respect from us. Diba? Ikaw, wala pa ngang 5 empleyado mo, minamanyak mo pa yung ibang babae riyan na empleyado mo, ayon sa aligasyon nila. So wala talaga kaming match sa'yo kasi hindi namin kayang gawin yung ginagawa mong pagmamanyak sa sarili mo mga empleyado. Kung matino ka, bakit mo ginawang lapastanganin ang mga sarili mong empleyado mismo? Marami pa, Tommy. Relax ka lang. Uminom ka ng maraming tubig dahil baka atakihin ka sa puso o high blood. Tahimik lang kami, Mr. Abili. Pero kapag kami naman uupak, siguraduhin din namin na may basihan, may ebidensya, na hindi ho gawa-gawa katulad ng ginagawa mo. Aha, Mr. Bigwas! 24 oras nagbabantay, nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayang dagat. Patikos! Sa programa sa radyo na pagiging sandigan ng palayang pamamayana, iwawagay-wayang bandera ng palayang pamamayana. Patikos! Pagtatanggol sa mga inaap, babatikosin ang mga tuwalis sa lipunan. Patikos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaan Agos! Good morning muna sa mga taga-barangay Napsan, lalo na kay Kapitan Jerry Acosta at ang buong konseho ng barangay Napsan. Papunta na po riyan ang mga taga-Yamang Bukid at ang mga taga-TESDA para sa ating seminar, no? Para sa agricultural production, yung mga katutubo, turuan pa kung paano maging produktibo yung kanilang mga sakahan. Okay, pasensya na hot. Medyo malit lang ng konti, Kapitan. Kapitan Jerry Acosta, maraming salamat. At sa IMT na nagbigay ng clearance. Morning, Aldrin Neri, Jim Ryan Rodriguez Anyar. Good morning, Sir Elgin, watching from Dad's Bayview Pension sa Quito. Okay, Aldrin Neri, good morning po, Sir Elgin. Saida Ibasi Abisi, kamera niya tuloy pinukpok sa ulo niya, nabaliktad tuloy. Lorna Kayanan, good morning, Ma'am Lorna. Rina Monterde Amoyo, napatawa ako doon, nalungkot ako. Pinakamasakit na rinig ng asawa ko, pangit ako, idol. Totoo naman. Sa lahat ng mga sinabi nila, baka yun lang ang totoo. Na pangit si Elgin Damasco. Wala tayong magagawa. Yan lang ho binigay sa atin mga kaibigan ng ating Panginoon. Ang nakakatawa lang doon, yung mga nanlalait, akala mo kasing gwapo ni Richard Gomez. Ronel Tesorio, good morning. Risa Malares, good morning, watching from Santa Teresa de Dumaran. Grace Filarios Franco, Manyaki Sanghayop. Marilu Shane Bulaquino, good morning. John Paul Renyo, siya yan, narinig ko na din. Manyak pa more. Okay. Papa Jack, good morning. Vic Husos, nagsara na ata, good morning. Okay. Virginia Ginto Gubantes, good morning. Kent Galimba Naraga, Nestor Adoris Jr., alam ko dismiss niya ang kaso na yan, sabi niya. Pero hindi ko alam kung ano kasi hindi naman kami ang nag-file ng kaso. Wala kaming alam. Okay? Dahil lang sa amin dito, ang programa namin, may nagreklamo, tapos hinga namin ng side yung nirereklamo. Okay? Hanggang doon lang kami. Di ko idol yan. Kahit minsan di ko nakinig dyan. Macpulirera, Kagawad, good morning. Aliyu Muhammad, upang sabihin sa mga tao sa mundo tungkol sa isang anghel na nakatagpo ko dito. Okay, iba naman yan. Jane Gimayan Aliho, good morning. Jayhan Dioso, gawa-gawa na lang para masiraan si Bigwas, para di mabunyag mga baho. Idol niya si Bigwas. Okay, sige lang. Good morning, Sir Elgin. Live ako nanonood sa iyo dito sa bahay. Dapat yan masampulan para di na madagdagan ang mabibiktima. Mabuhay po ang programa ninyo. William Asierto, good morning. Watching from Santa Monica. Jerry Sistuna, good morning, Pao Councilor Elgin. We love you. Bandera staff, galing niyo po. God bless.
Okay, Vanessa Amoruto Bugos, good morning. Papa Jack, Perly Joy Bailosos Enriquez, kay Elgin, bakit po Rizal walang kuskus? Sige po, parang brownout yata sa Punta Baja. Parehas lang kayo, sat-sat doon, sat-sat dito, di na balita ang ginagawa niyo, kundi siraan, parehas lang kayo, parang walang pinag-aralan. Ayan, binabasa din po natin yan. Reaksyon niyo po yan, mga kaibigan. Kaya nga, ako sinabi ko na kanina sa inyo, ayaw ko rin ng ganito. Ito iniiwasan ko eh. Ayaw ko maging polluted yung area, mga kaibigan. Pero sana pagbigyan nyo na lang po ako. Ilang araw lang po ito. Pagkatapos yan, mananahimik po ako. Okay? Mananahimik na po. Ano mang sabihin nila, hindi ho kami sasagot. Sasagot lang kami kung i-invite niya kami doon sa programa niya. Live, face-to-face. Tingnan natin kung paano niya tusukin ang alangala ni demonyong, duwinding itim. Okay? Sige nga, subukan mo nga. Invitein mo kami. Harapan tayo. Saan mo gusto? Sa Mendoza Park? O sa Coliseum? Gusto mo para marami makapanood? Para mapanood nila kung paano mo tusukin ang alangala ni The Winding Itim? Good morning, sir. Dapat dyan tagalin sa pagiging broadcaster. Hindi nakakapag-aral. Okay. Tama siya, ang bobo, Sir Elgin. Grabe ka, Abili. Nakakatawa ka. Imelda Lopez de la Peña, kung manlait wagas. Ang itsura naman, Diyos ko po. Dapat palayasin niya dito sa Puerto. Glina Go, bastos yan. Si Generaga, good morning. Sa opinion ko, tama din na bigyan ng pansin yung mga media. Pangit kung mga bastos at madalait ang lumalabas sa bunganga nila, lalo na kung nasa TV at radyo sila. Imelda Lopez Salvatierra. Imelda Lopez de la Peña pala. Naalala ko ito yung aming admin. Sorry. Okay. Rina Monterde Amoyo, good morning. Nanonood po ako from Fernandez Extension. Grabe ka manyak. Dapat hindi bigwas, kundi ligwak. Ligwak bansagan mo na yan, idol, ng danggas agtang. Uy, grabe naman. Kawawa naman si Bigwas kung yan ang sabihin natin. Pukpukin ang ulo ni Elgin ng kameraman niya? Bakit hindi na lang siya gagawa? Subukan niya. Ricky Itchanis. Rina Montero de Amuyo. Kagawad, good morning. Hector Olpos. Jean Ryan Anyar. Kyle Jean, kahit pangit ka sa paningin nila, mahalaga, nakatulong ka sa kapwa-tao mo. Okay? Good morning po, watching from Magsaysay, Piliwan. Dondon Herrera. Kumusta ka na, Dondon, Yung dati natin technician doon sa Radyo Bandera ko. Okay. Paalala kasama po. Okay, sige. Ano ba ito? Ano bang reklamo? Ano bang concern dito? Sige. Manyakol. Dapat sampulan manyak na yan. Ako, kamag-anak ng ginaganyan niya, lalangawin yan sa akin. Wag naman, kawawa naman. Idol, ano ang status naman? Si Pedro, nasa Mindanao na po yun. Busilak naman ang puso mo, Idol. Ay, maraming salamat po. Good day po, ka Gerald. Pa-shout out lang po sa mga opisyalis ng Barangay 4. Okay, sige po. Wala na po tayong oras at panahon dito po sa ating palatuntunan. Ako po, hindi ko po pinipilit na maniwala po kayo sa akin. Nasa inyo po ang desisyon yan. Kami po nagsasabi po ng katotohanan. Alam po ng Panginoon yan, mga kaibigan. Kung gusto niyo pong maniwala kay Bigwas, lahat ng mga sinasabi niya laban sa akin, desisyon niyo po yon, mga kaibigan. Okay? Pero sana gamitin po natin ang sentido komon. Alam nyo na merong tao na nasa likod niya, isang politikong galit na galit kay Elgin Damasco. So timbangin niyo po maigi bago kayo maniwala. Kahit sa amin, meron kaming allegation, mga kaibigan. Pero timbangin nyo rin kung kapanipaniwala ba o hindi. Kung sino ang mas kapanipaniwala. Si Consiel Elgin Damasco o si Bigwas. Now kung sa inyo, mas matimbang siya sa inyo, mas ina-idolize nyo siya kasi matapang, doon kayo makinig sa kanya. Walang pilitan, mga kaibigan. Okay? So, sa akin lang, nakakarinig yung mga anak ninyo. So, dapat ang naririnig ng mga anak ninyo, yung totoo lang. Okay? Humihingi po ako ng pasensya, humihingi po ako ng paumanhin kung hindi po okay sa inyo yung mga sinabi ko po kanina. Sana po maintindihan po ninyo na matindi ang paglapastangan nila sa akin. Okay lang yun.
Naintindihan ko po yun. Public servant po ako. I should not be onion-skinned na personality dahil nasa radyo ako. Public servant ako. Pero, paminsan-minsan, kailangan din nating ituwid yung kanilang mga maling aligasyon. Okay? So, sana po naintindihan niyo po yung side ko. Hindi ko po kagustuhan ito sa totoo lang. Nakita niyo naman, ilang taon, mahigit isang taon na binabanatan tayo araw-araw. Hindi nyo ako narinig na nagkomento laban sa kanila. Okay? Ngayon lang, dahil sumusobra na rin, kailangan na rin salupin minsan, mga kaibigan. Pero hindi mo magtatagal, ititigil na rin po natin ito. Okay? Gusto ko lang malaman ninyo kung anong pagkatao nitong tao na ito. Okay? Para naman matimbang sa puso ninyo kung sino ang mas paniniwalaan ninyo. Si Consul Elgin Damasco o itong taong nag-aakusa. Okay, maraming salamat po. Pasensya na ho kayo talaga at humihingi po ako ng paumanhin sa inyo mga kaibigan kung umabot to sa ganito yung ating programa. Wala na po tayong oras at panahon. Ito po yung likod Elgin Damasco. Dagang salamat sa inyo pagpaminodalago ng Diyos. Allahu Akbar. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan. Radyo Bandera.